Dapat saglit ka lang, umiinit na agad to. Okay, parang wala naman. Ayan, bahala na. Gawin na lang natin kasi yung usapan dito, yung deal dito is ipapa-fix bias kapag hindi naka-fix bias. Cymar CA9 power amplifier galing Bulacan. Ayan, galing Bulacan pa ito. Pinadala rito sa atin, siyempre para ipagawa. Ang sabi daw, ang issue, umiinit daw yung channel 1. Ayan, umiinit daw yung channel 1. Okay, inulit natin ha. Cymar na CE9 Tuario yung casing nito. Yan, orange panel. So ngayon, para malaman natin kung talagang umiinit ito, plugin natin. Tingnan natin, sa bulb pa lang minsan makikita na yan, malalaman mo na yun kung umiinit eh. Kasi magpupugak-pugak yung ilaw natin. Indikasyon yun na tumaas yung bias niya. At ngayon, wala naman oh. Wala naman, naka-normal mode naman siya. Okay. Ngayon, ito 20 natin para masasabi talaga ang umiinit. Yan. Dapat saglit ka lang, umiinit na agad to. Okay, parang wala naman. Ayan, bahala na. Gawin na lang natin kasi yung usapan dito, yung deal dito is ipapa-fix bias kapag hindi naka-fix bias. So ngayon, bali tatanggalin ko lang muna itong takip. And then, para makapag-proceed na tayo kung ano yung dapat natin gawin dito. Okay, stay tuned lang muna kayo. Napaklas ko na yung takip. Napaklas ko na yung takip niya. Tapos, ito'y bumungad sa atin. Orange yung capacitor. Ayan, pahaging portion muna tayo bago tayo mag-proceed sa dapat natin gawin. Ayan, CA9 60 40. Oo nga, parang umiinit nga. Ito, channel 1. Medyo mainit nga dito. Compare ko dito. Okay, mamaya sa thermometer makakuha natin yan. Masukat natin. Yan, supply nito ay 80 40 0 40 80. Ayan. Supply niya, hindi gaano makita kasi naka GoPro tayo. Papanggitin ko na lang. Primary 220 50 Hz 013 para sa may input buffer yan. Or sa fan 1717. Yan, relay yan o input buffer, basta ganun. And then 80 40 0 40 80 yung secondary niya or back. Ayan, tapos capacitor ay 8 piraso na 80 volts by 10,000 microfarad orange. Okay. Tapos ito yung mainboard niya. May kahawig 1 2 3 4 5 6 7 8 yung output transistor by pairs by pairs, pero sa output niyan 1, 2, 3, 4, 5 pairs lang. Tapos yung the rest dyan, ito drive. Tapos ito parang sa stepper ito. Okay. Ayan, kabilang channel. Tapos wala siyang SMD, naka carbon type na siya. Ngayon proceed tayo sa dapat natin gawin. And then pala, pakadagdag ko, meron siyang dalawang fan. Malamang paloob ito kasi dalawa lang eh. Okay, so ngayon, yung sabi ko ngayon, parang ito, pero medyo umiinit-init. Ngayon, try natin i-on, tapos handa ko lang yung umiinit, malgam-gam no. Handa ko lang yung yung thermometer natin. Okay, ito yung thermoscanner natin no. Yan, thermal scanner, thermo tuloy. Yan, thermal scanner natin. Ulitan natin. Naka 20 yan para mas malaman natin kung umiinit na nga ba talaga siya. And then ito 37 dito naman 36, medyo mababa ka dito 36 dito 36.9. Medyo maligam-gam lang, medyo maligam-gam konti rito. Samantala wala pa nakaload dito. Walang kainit-init. Ulit nga. Ayun na, 38 na siya. Nag 38 na, huminit nga. Ayun o. Umiinit nga. Okay, meron nga problema. Tingnan nyo. 39 na siya dito.
mababa. Okay, off muna natin, baka mamaya matuluyan. Mainit nga, mainit ditong channel 1. Itong channel 2, wala kainit-init oh. Okay, tapos mapunta tayo sa may biasing, and then balik muna natin to sa may bulb para sigurado. Magsukat tayo ng biasing niya kung bakit tumataas siya or umiinit. Ayan ulit. Okay, dito palestad dito nasa point, ito yung calibrate naman natin eh, nasa 0.26, 0.27 lang. Itong channel na to ito sa may parang umiinit, although pares lang din naman para sa may bias, pero bakit umiinit? Baka mamaya yung kanya, yung bias, yung sa may kwan taas nga, mataas yung nasa 0.6 na yung sa may drive nya. Tapos dito pares lang naman pares lang pero bakit umiinit? Okay, gawin na lang natin. Ito wala itong gap, unlike sa may CE5 meron siyang slot or merong abang. Ito kompleto siya, yan kompleto. A1943 pala, and then C5200 yung output nito Ngayon try muna natin, try ko siyang i-fix bias muna. Try kong i-fix bias, tignan natin kung magbabago yung init niya, yung ano tawag yan, yung pinaka init niya, kung magbabago or hindi. Katulad dito wala siyang init-init talaga siya Okay, ngayon baklasin ko muna ito, yung channel 1. And then nakalimutan ko kanina, yung may-ari pala nito is taga Bulacan Shoutout, and then maraming salamat sa pagkakatiwala mo ng unit mo rito sa akin, sir. Baklas, and then nabaklas ko na. Binaklas ko na yung trimmer, and then kinabitan ko na ng fix. Yan, value nito is 501. Same lang din naman sa may Ace na CE5. Yan, hindi lang gano'ng makita sa may GoPro natin, pero sabihin ko na lang. Yan, 501 meaning 500 ohms. 50, tapos mag-add ka ng isang 0 o 500. Yan, 500 ohms yung trimmer. Tapos Phoenix natin ay ayan, dalawang 100 ohms. Yan, dalawang 100 ohms. It means 200 ohms in series. Yan, 200 ohms ayan Tapos dito stock pa to. Yan sa ilalim, stock pa yan ikumpara lang natin yung biasing nya. Okay, and then para ma-observe din natin kung uminit pa rin o hindi na. Ayan. Sinadya ko talagang ipahuli ito na hindi sila isabay fix para may ayan, tingnan nyo halos mga magpo 0.27 dito. Tapos dito walang kinalapan walang kinaiba, di ba? Walang labis, walang kulang. Ayan, 0.27 pares dito. Okay, ulitin natin. Tapos dito sa my drive, ito sa my drive nya is nasa 0.6 dito. Walang kinaiba Ngayon tingnan natin, obserbahan natin kung umiinit pa siya or hindi na. I-kuha natin, thermal scanner natin. Ngayon ito 20 ko siya. Yan, ito 20 natin para malaman natin kung umiinit pa talaga siya. Okay, ito ulit yung thermal scanner natin thermal scanner, ayan. Ngayon ulit, bala ka dyan. Antayin lang natin ng konti, mga ilang segundo lang, kasi kapag may problema yan, iinit agad yan. So ayan, pato 20 na yan pero dito sa may output nya 37. Ayan, pasensya na kayo kung medyo tagal-tagal kasi inobserbahan nga talaga natin siya. Dito 36, wala na. Dito normal talaga na mag-iinit ito. Ito kasi drive ito. Drive ito. Yan, kaya maramdaman mo talaga yung maligam-gam siya. Ayun tingnan nyo. Ito
Ito nga, naging 40, 41 na nga to dito. Tumaas pa nga dito, 41. Dito, 39 lang oh. Okay, pero dito sa may kwan niya, sa may drive, sa may output niya, normal na siya, 36 lang. Ito nga, 37 pa dito. Ito, 36 lang. 36, 37, 0.0 talaga. It means na naging okay yung pag-fix natin dito. Normal na, maligam-gam lang oh. Ito, minit-init pa nga dito oh. Na ngayon, gagawin natin, i-fix na rin natin ito. I-fix na rin itong yung trimmer dito. Okay, stay tuned lang kayo. Baklasin ko muna itong channel 2 ulit. Nabaklas ko na yung channel 2. And then ito na yung trimmer. Dalawa na 501, pares na din naman to. Tapos, ayun o, para mas may idea kayo ng malapitan. Hindi ka makita eh. Dalawang 100 ohms ito. Dalawang 100 ohms, naka-series siya para magiging 200 ohms. Kapag to 20 kasi mababa, nasa 0.25 lang. Kaya inangat natin ng konti, 200. Kapag magbaba ka ng bias, ng value, tataas yung biasing niya. Kapag tumas ka ng value, bababa yung biasing niya. Ayan, 200 ohms. Yung nandito, hindi ko na tinanggal to. Okay, balik muna natin tong board. Tapos, yun na, diretso na tayo testing by linis na lang ng casing ni sir. Naglagay na ako ng speaker. Yan, to speaker. Tapos i-join input natin. Hindi ko na ginalaw yung switch dyan. Parang naka-stereo naman eh. Nakabunga dito, naka-stereo naman siya. Okay, tapos andun yung speaker natin, busy sila. Dalawang speaker lang nakakabit dyan. Isang Automic and then isang Pro 12. Ayan, naka 220 pa rin tayo. Dalawa na ha, naibalik na natin, na-fix na lang natin to ha. Ito, nakaabang na wire lang to. Ayan, 37, 36. Ayan, 37. Medyo iba lang yung temperature nito kasi katabi yung panghinang dito. Kaya medyo mainit ng konti rito na side. Although konti ka naman 37.0 talaga. Ito point na naman yung pagitan eh. Ayan, naka-fix bias na ito Hindi, wala na siya yung katulad ng init kanina. Wala na Okay. So ngayon guys, bali naka-play na itong music. Full volume natin. Full natin yan. Channel 1. So, no-read ko naka-rekta na tayo Channel 2. Yan. Wala nang init Normal lang, maligam-gam na konti. Solid ng tunog. Solid ng tunog. Ang sulit ng tunog niya. Ngayon, tingin pa natin siya kung gaano kainit na may load na. Wala, 36 lang. Ito 37, medyo mainit ng konti ito. Live Pro ang binubuhat nito. Okay. Wala, may gam-gam lang. Okay. Hanggang dito na lang yung video natin mabilis ang video lang ito. Sana nakapagbigay idea tayo sa mga kapwa natin na technician. Kung sakaling maka-encounter kayo ng itong klaseng unit sa MRC Power na C9 or di kahit yung ibang mga brand, sa mga tagapagsubaybay natin, kabisado na nila yung itong kalakaran natin kung paano natin siya gawin. Ayan 200 ohms ang gamit natin. Ayan, kung umiinit either channel 1 or channel 2. So sir from, ito yung pangalan nyo, Sir Roel is Murada ng Malolos, Bulacan. Ayan, maraming salamat sir sa kakatiwala mo ng unit mo rito sa akin Promotion, bago tayo magtapos, siyempre shop natin always on Dago na. Hindi na on Dago pala. 8 AM hanggang 8 PM lang. Minsan kasi alas 4 pa lang may tumatawag na sa atin. 8 AM hanggang 8 PM lang tayo ng gabi. Ayan, number 61 Don Julio Gregorio Street sa Uyo Road sa Uyo, Quezon City. Social media pages natin, so kung hindi pa nakapag-follow, paki-follow and then siyempre paki-share ng video natin sa my Facebook,
YouTube channel. So kung hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then syempre paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace sa atin lahat.